Plano mo bang bumili ng condo unit o may-ari ka na ng isa ngayon? Alam mo ba na hindi katulad ng bahay at lupa ang pagmamay-ari ng kondo? Sa Pilipinas, lahat ng karapatan, proteksyon at obligasyon mo bilang condo owner ay nakasaad sa isang lumang batas ng maituturing. So, na napakahalaga pa rin ngayon at hanggang ngayon, ito pa rin yung nag-a-apply, ang Republic Act 4726 o ang Condominium Act of 1966. So, in this video, pag-uusapan natin ang 5 pinakamahalagang bagay na dapat mong malaman tungkol sa batas na to. So, para hindi ka maloko syempre at hindi ka magkamali sa investment mo. Now, without further ado, so ano nga ba ang condominium as defined by this law? So, under Section 2 of RA 4726, ang condo ownership ay nahahati sa dalawang bahagi. First, exclusive ownership. So, ito ang loob ng mismong unit mo. Mula sa interior walls, floor, at ceiling, may absolute right ka dyan. Na tirhan, i-renovate ang loob, iparenta, ibenta, ibahin mo yung colorway, customize mo, i-repaint mo, yan. You have the exclusive ownership. Pero paglabas na yan, at dito napapasok yung undivided interest or common areas. Common areas na to, ibig sabihin, hindi lang ikaw ang may-ari. Lahat kayong unit owners nagsishare dito ng access, for example, sa mga hallways. So, again, undivided interest in common areas. Ito ang pagmamay-ari mo sa mga shared areas tulad ng elevators, hallways, swimming pool, at maging sa mismong lupa kung saan nakatayo yung condominium project, yung condo project, or yung building. So, ibig sabihin lang din nito, hindi mo pwedeng ibenta ang pool ng hiwalay, no, sa unit mo. So, automatic na nakakabit na yung share mo sa common area sa mismong unit na hawak mo. So kapag kabinenta mo yung unit mo, yung bagong owner nun, may enjoy niya na rin yung common areas na ini-enjoy mo before. Now, pangatlo, foreign ownership rule. No, meron tayong limit, constitutional limit to, 40%. Hindi dito kasi sa Pilipinas, hindi allowed bumili ng lupa or magmay-ari ng lupa ang mga foreigners. Kaya exclusive lang siya for Filipino. So that's why with the advent of condominium units here in the Philippines, it enables this foreigner to have property ownership here in the Philippines, pero limited lang up to 40%. So kapag lumagpas doon, violation na siya sa constitution natin kasi nga 40% lang ang inaalaw. And syempre, it's a giant pie, 40% sa foreigner. So 60% naman Filipino ownership as a requirement. Ibig sabihin, the ownership cannot be below 60%, but it can go more than 60%, 61, even up to 100, pwede siyang 100% Filipino owned. Walang problema doon. We will only have a problem kapag lumagpas sa 40% yung foreign ownership, like 41%. So that will be an issue. Now, again, ayun nga. So, isa sa mga madalas kasing itanong to, no, itong 40% ownership rule. So, laging tanong, pwede bang bumili ang mga dayuhan ng kondo sa Pilipinas? Yes, but there is a strict limit. Yan nga. Yun ang sinasabi ng ating saligang batas na bawal magmay-ari ang foreigners ng lupa sa Pilipinas. Pero, yun nga, dahil sa condominium projects na karaniwang hawak ng isang condominium corporation, nagkaroon somehow ng remedy na magmay-ari ng mga properties ang isang foreign national dito sa Philippines. Yun lang ang sinasabi nitong part na to. Now, ayun, ano ba yung condominium corporation at ano ba yung master deed? So, ang condominium corporation is a corporate body na humahawak ng titulo ng common areas at naniningil ng mga condo dues para sa maintenance, security at repairs. Master deed naman, ito ang constitution. Ito yung Bible ng inyong condo project. Nakasaad dito yung eksaktong sukat ng unit mo, ano yung mga common areas, mga pinagbabawal, do's and don'ts, house rules sa building. So, dyan mo makikita yan. Yung sa master deed. Again, when we say master deed kasi, sinabi dito, di ba, ito yung constitution ng inyong project. So, when we say, this is the constitution of your project, this is the enabling deed, no? This is parang pinaka-birth of a condominium project.
yung ating master deed. Without this, a condominium project cannot exist. Okay, now, the 50-year rule. Sabi nila, ayokong bumili ng condominium kasi 50 years lang yun, hindi ko mapapamana sa anak ko, sa mga tagapagmana ko, or sa mga apo ko. Actually, that is not true. So, ang 50 years ay hindi expiration date ng ownership mo. Ang 50 years ay provision sa batas kung kailan pwedeng suriin ang building kung ito ay obsolete na or uneconomical na. Actually, the length of years of ownership in a condominium project is coterminous. No? Coterminous with the condominium project itself. So, yung ownership mo, hindi siya limited sa 50 years. So, kung hanggang kailan safe-tirahan or hanggang kailan mag-i-exist yung inyong condominium project, hanggang doon. Kung tumagal siya ng 100 years, and then hanggang 100 years yung occupancy mo doon sa or ownership mo sa condominium project, no? Again, this is important. According naman sa section 8 at 13 ng batas. So, when it comes to selling ng condominium project, so maaari lang ibenta or i-demolish ang isang condo building pagkalipas ng 50 years kung una, luma at hindi na safety run ng building. Ibig sabihin, yun nga, dilapidated na, unfit na for habitation. Pangalawa, majority or more than 50% of unit owners ay ayaw nang ipa-repair or ipa-renovate ang gusali. So kung sakaling ibenta ang buong property at lupa, bilang co-owner ng condominium corporation, makakuha ka ng katumbas mong share mula sa proceeds ng pagkakabenta. Okay? So, sa kabuuan, ang Republic Act number 4726 ay dinesigned upang protektahan yung inyong legal rights at panatilihing maayos yung pamumuhay nyo sa isang shared vertical community. So, also take note, siguraduhin basahin nyo muna maigi yung inyong master deeds ng binibili mong kondo bago ka pumirma ng kontrata. So, if ever should you have a question about RA 4726, you can comment it down below, no? And sasagutin natin yan. And that is all.